Good afternoon po everyone. And ako po si DJ John, ang kuya nyo. Ayan, so welcome and thank you for watching. Sana mapanood nyo po hanggang katapusan yung ating videos. Ayan, yung pag-aaralan po natin ngayon is all about housekeeping. But before that, thank you very much for Incabo Optical Clinic for my eyewear. Ayan, and this is sponsored by Miss Mara Borgios. Ayan, maraming salamat po. Incabo Optical Clinic. Alright guys, yung pag-uusapan po natin ngayon, yung mga basic na mga trabaho po ng isang housekeeper. Ayan. So, anong ibig sabihin ng housekeeping? Yung ibig pong sabihin ng housekeeping ay yun po yung mga nagsasaayos or naglilinis or organize ng mga rooms, mga areas, kung ano man, kung saan man ma-assign yung isang housekeeping. Ano-ano ang mga trabaho ng housekeeping? Ayan, so yung mga trabaho ng housekeeping ay yung pagsasaayos, paglilinis, ayan, at pagmi-maintain ng kalinisan ng isang establishmento or kung ano man yan, hospital, hotel, ayan, so yung mga housekeeper, sila po yung mga nagmi-maintain ng cleanliness, ayan, so pero yung pag-uusapan po natin dito guys is yung basic lang kasi kung talagang susundan po natin yung pinaka-standard na mga procedure ng about housekeeping or about paglilinis, ganyan. So, napakahirap po natin, hindi po natin talaga matitik up yan ng as in na dahil halimbawa, katulad nyo, kung sino mang nakapapanood nito na nakapag-training yan sa isang TISDA or nagkakaroon ng INCITO certification for housekeeping. So, ang pinag-aaralan talaga doon is standard, talagang standard po. Pero, so pag-aralan lang natin ngayon is yung mga basic na paglilinis ng area. Kung saan man po tayo na-assign, kung nasa hotel po tayo, ayan, or nasa hospital or nasa public area, or sa isang mall o kaya sa isang company. Ayan, so yung mga nabanggit ko yun guys, almost the same lang ang yung paglilinis dyan. So, paglilinis. Pero, magkakaiba lang po yan dyan sa chemical na ginagamit. Especially, I'm working in the hospital. So, as yung mga nagtatrabaho sa hospital, or yung mga chemical na gagamitin natin sa hospital is medyo matapang or medyo ano siya, medyo kakaiba or medyo may katapangan talaga. Ayun, hindi kakaiba, kung hindi medyo kasi alam natin yung hospital is prone po ng bacteria dahil ang ginagamot po diyan is yung may mga sakit. So may mga garbage na po tayo dyan or mga waste na contaminated or mga waste po tayo dyan na talagang hazardous, yung mga ganyan. So yung surrounding natin dyan sa mga rooms, siyempre pag na-admit na yung isang patient sa isang room, so kung ano man po yung kalagayan ng isang patient, so kailangan talaga na medyo concentrated or medyo matapang po yung mga ginagamit natin ng mga chemicals. At saka meron po yung maano natin na talagang pang-hospital na mga chemicals. Ayan. Unlike sa mga hotel, before I'm working as a housekeeping coordinator sa isang semi-hotel. Semi-hotel po yung ano namin kasi accommodation po yan ng mga employee ng isang company. Doon po yan sa ibang bansa. So, ayun, parang naglilinis ka lang talaga ng bahay din. So, unlike sa hospital na kailangan mo talagang gumamit ng mga chemicals na matatapang dahil para ano natin yung mga bacteria, di ba? So, ayun. So, pero hindi po yun ang ating ano talaga dito sa ating mga video na pag-aaralan. Yung mga basic lang, yung mga trabaho sa bahay, kung paano ka maghugas ng plato na oily na mga plato, paano ka maghugas ng mga pinaglutuan mo. Ayan, kasi kahit
plato lang po yan, na oily plato yan, hindi yun basta ganyan ka na lang. Ganyan. So, may mga procedure po dyan, especially pag oily. Ayan. So, paano ka maglinis ng isang room? Or paano ka general cleaning ng room? Paano ka maglinis ng bathroom? O ano po yung unahin mo doon? Ganun yung pag-usapan natin dito. Ayan. So, paano ka mag-mop ng floor? Halimbawa, natapos mo na ma-map yung isang floor, tapos biglang may dumaan na isang pusa ba dyan, or ang putik ng paa, or isang tao na madumi yung paa, na hindi naman talaga maiiwasan may mga ganun, especially pag medyo public area. Ayan. So, pumasok si, natapos mo na i-map. Ayan. So, paano mo ngayon i-map yung isang floor na inapakan ng inapakan ng isang tao na marumi ang paa. Ayan. So, saan mo uunahin? Ayan. So, lagi po 'yan kung tayo po ay naglilinis, lagi po 'yan from cleanest to dirtiest. Ayan. So, ganun po ang mga procedure po talaga ng paglilinis din po. At halimbawa, yung plato, oily ang plato. Tapos yung sa puwitan, siyempre dito yun, patong-patong na yun, di ba? Dito, nagiging oily na yung sa puwitan ng plato. So dito, hindi naman masyadong oily yung dito dito sa plato, yung pinaglagayan natin ng hindi masyadong oily. So, saan natin uunahin ang paghuhugas or pagsasabon ng plato? Mga ganyan. So, very basic lang po yung pag-aaralan natin dito sa ating profile, dito po sa ating platform ng Facebook. Ayan. So, parang kwentuhan lang, pero iyan po yung mga basic na mga gawain. Bahay, sa mga kung saan man. Kung paano ka maglinis ng toilet. Ayan. Paano mo, ayan. Iba-iba kasi, iba-iba, pero yung pinaka-simplest way of cleaning lang po yung pag-aaralan natin dito. So, abangan nyo po guys yung susunod po nating mga videos. So, ayan, ito introduction lang po muna ito para aware kayo or ayan. Kasi minsan talaga walang oras, ayan, kulang sa oras. Minsan pag-uwi sa bahay pagod na, minsan pag dating natin dito minsan walang oras para mag-video, para gumawa ng content. So, abangan nyo guys yung susunod nating mga videos. Don't forget to like and watch my videos, and please follow for more videos. And this is DJ John, ang kuya nyo. Magandang buhay sa inyong lahat. Thank you for watching.